Philippines. Ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Linggo, August 25, 2024. Marami pong mga issues ang namamayagpag ngayon sa social media. Ngunit pinakasikat po dito, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid, ay ang hearing na ginaganap ng Quadcom sa lower house. Nakakalungkot pong isipin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang lower house or House of Representatives has allowed itself to be reduced into an instrument of the administration to destroy not only the Vice President but the whole of her family. Sapagkat kung atin pong titingnan, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, makikita po natin ang motibo ng nabanggit na hearing na kasalukuyan pong ginaganap ng Quadcom. Ang ginawa po nila, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kumuha po sila ng isang PDL o person deprived of liberty. Ito po ang common term ngayon sa mga prisoners, convicted prisoners. So kumuha po sila ng isang PDL in the person of Jamie Guban. Actually, hindi lang po siya. Meron din pa po tayo napanood na isa pa na kinuha din po sa kulungan, binonot sa kulungan upang mag-testify dito sa Quadcom upang idiin po ang mga Duterte. Ayon kay Jamie Guban, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na siya pong star witness laban sa mga Duterte. Ang sabi niya, siya po dati, ang kanyang trabaho ay Chief Investigator ng Custom. So sabi niya, ginawa ko lang ang aking trabaho upang imbestigahan ang mga importation ng droga noong 2018 at napatunayan ko na ang importer ay si Pulong Duterte at si Man Scarpio na asawa mismo ni Vice President Sara Duterte. Ako ang naikulong at mag-6 na taon na ngayon na ako ay nakulong. So in other words, Jamie Guban was convicted for a crime of illegal drugs importation. He was convicted and sentenced to life imprisonment. So, ang ginawa po ng Quadcom, binonot sa kulungan itong si Jamie Guban, dinala sa House of Representatives to testify against Duterte. Na di umano ayon sa kanya, yun nga, ang importer ng droga na yon na kanyang inimbestigahan noong 2018 ay mismo si Man Scarpio na asawa ng Vice President Sara Duterte Carpio at yung kapatid ni Sara na si Pulong Duterte. Yun po ang testimonya ni Jamie Guban. Na kung atin pong napanood ang hearing when Guban was the witness, makikita po natin na lahat ng kanyang testimonya relative to the matter was accepted by the Quadcom Committee as gospel truth. Totoong totoo. Kumbaga, nobody question
the credibility of his testimony, implicating directly Pulong Duterte and Mans Carpio being the consignee of the illegal drugs na di umano kanyang nahuli sa custom. Yan po ang testimonya sa Quadcom ni Jamie Guban. Take note na ito pong si Jamie Guban, besides from being convicted in court where he was sentenced with a penalty of life imprisonment, Guban was also cited in contempt by the Senate and by the House of Representatives during the hearing conducted for the purpose in 2018. In other words, Guban was found lying by the Senate conducting the hearing for the purpose and also by the House of Representatives. And take note again, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, na itong membro ng Quadcom na nag-iimbestiga kay Guban ngayon, na kung saan tinatanggap nila as gospel truth ang testimony ni Guban, ito rin yung mga taong nag-imbestiga noon and cited him for contempt because at the time, they found out Guban lying before them. Nagsinungaling sa kanila noon, kaya sinited nila ng contempt. And yet now, tinatanggap nila ang testimony ni Guban implicating Pulong Duterte and Mans Carpio without questioning as to whether the same is true or not. Why? Because they accepted it as gospel truth. Talagang totoo. So, ang ano nila, patawag lahat ng mga pinangalanan ni Guban. So, yan po ang kumbaga. That is the irony of the Quadcom. Napakabalinto na. Dati, sinabi mong sinungaling siya testifying the same matter. Tapos ngayon, tatanggapin mo na naman ang kanyang testimony on the same issue. Kalukuhan po. Una po, tingnan natin ang testimonya dito ni Guban. The fact that Guban was convicted in court for illegal drug importation in 2018, ang ibig po sabihin niya, based on official records of the court, Guban was found to be the one importer. Kaya nga life sentence ang kanyang sentensya. So, insofar as the government is concerned, na dapat ay tanggapin ng ibang branch of government, the conviction ni Guban by the trial court, that is an official records, dapat iyan ang pagbabasihan ng Congress as a branch of government. Na na si Guban ay talagang importer ng droga. Kaya nga siya nasentensyahan. So much so that any testimony contradicting his testimony in court should not be accepted as being a contradictory to the official records of the government. Isa po yan. Because branch of the government, other branch of the government should go by the pronouncement of the court. Sapagkat alam po naman natin na sa korte, bago magkaroon ng conviction beyond reasonable doubt, ay talagang binibigyan lahat ng karapatan
ang akusado with the help of his lawyer. Yet, napatunayan ng korte na may kasalanan pa rin si Guban. So, no question to that. Ngayon, ang sabi ni Guban, binabawi ko na yung testimony ko sa judicial affidavit ko na binigay ko nun sa korte, binabawi ko na ang aking testimony sa Senado. And of course, without saying it directly, binabawi ko na rin ang aking testimony sa lower house noong 2018. Binabawi ko dahil binabago ko ngayon. Anong sinasabi niya? Hindi ko sinabi ang totoo noon kasi nanganganib ang buhay ko. Pero ngayon, babaguhin ko na. At yung pagbabago na ginawa ko, si Pulong Duterte at si Mans Carpio ang tunay na importer. Yun po ang sinasabi niya. Kung matino ang Quadcom, bakit mo tatanggapin ang testimonya ng isang convicted prisoner na minsan mismo sa lower house at sa Senado ay was cited for contempt, for lying, for not telling the truth? Bakit ngayon tatanggapin mo bilang gospel truth ang kanyang testimonya without even questioning? Yun po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang nakapagtataka dito o kalukuhan na ginagawa ng Quadcom. Napatunayan nyo na minsan na nagsinungaling sa Senado, mismo sa lower house, at na-convict sa korte, yet kukunin mo para mag-testify just to implicate Mans Carpio and Pulong Duterte. Tatanggapin nyo bilang totoo ang kanyang mga sinabi. Another thing, kung titingnan po natin yung kanyang testimony against Pulong Duterte and Mans Carpio and even PRRD, lahat po ay hearsay. Bakit hearsay? Hindi naman mismo nakausap niya na sinabihan siya ni Mans Carpio at ni Pulong Duterte na, Guban, ilabas mo ang mga epektos na yan. Everything was hearsay kasi ang sabi niya, iyon ang sabi sa akin. Iyon ang sabi sa akin na ang importer nito ay si ganito, si Pulong Duterte at si Mans Carpio. So in other words, he is not testifying by his personal knowledge. And yet, sinasabi ng Quadcom Committee, hindi, we follow the rules on evidence. Yung ginagawa namin ay tama ayon sa batas kung paano magiging katanggap-tanggap under the law on evidence ang mga testimony ng isang testigo. Under the rules of evidence, hearsay evidence is inadmissible. Pag sinabing hearsay, kwento lamang sa iyo. Sabi, dismiss. And yet, the Quadcom accepted Guban's testimony as gospel truth. Yan po ang nagpapatunay na itong Quadcom Committee ay nagpapagamit sa administrasyon at sumusunod sa dikta ni Martin Romualdez na kanilang amo upang mag-conduct ng ganitong investigation na ang purpose ay sirain lamang ang ating Vice Presidente. Iyan po, mga kabarangay, mga kapatid, at katotohanan. Bakit sila susunod? Sabi lang, hindi kami magpapagamit for as a demo, hindi kami magpapagamit for a demolition job against the president, against the Vice President. Yun ang narinig natin na sabi ni Fernandez.
Well, of course, it is thus but natural for them to deny it. Hindi man nila talaga pwedeng tanggapin na sila ay mga tuta ng kasalukuyang administrasyon at ni Martin Romualdez to destroy the Vice President and her family. Siyempre, hindi nila tatanggapin yun. So definitely, they have to defend themselves by saying that we are doing this for truth, for justice, and for public interest. Yun po ang talagang sasabihin nila. Pero hindi po tayo pinanganak kahapon para basta maniwala sa kanila. Ang tanong po dito, bakit naman sila papayag na magpagamit? Siyempre, dahil sa pera. Bakit po? Kung bayaran mo yan ng tag 5 billion, aba, bakit sila ayaw? Kailangan nila ng pera for campaign funds. Comes this May 2025. Kakandidato na naman sila. They need money. At napakalaking pagkakataon yan para magkapera sila. Mag-investigate ka lang, tapos nalalagay ka pa sa media. Sikat na sikat ka pa. So, may pera ka na, promoted pa ang pangalan mo. Sapagkat lagi kang nalalagay sa limelight. Iyon ay dahil alam nila na marami namang Pinoy ang basta maniniwala na lang sa sasabihin nila. Lalo na itong mga congressman in the respective districts, congressional districts, may pera sila, mamigay lang yan, mananalo na naman sila sa susunod na eleksyon. May perang pambayad ang gobyerno, ang administrasyon. Well, of course, imagine, saan ka nakakita ng maglalagay sa budget, 2024 budget, in the sum of 700 billion unprogrammed. Na ano po ibig sabihin ng unprogrammed? Maglagay ka ng 700 billion na walang tiyak na paglalaanan kung saan gagamitin yan. So that will be left to the discretion of the President kung saan niya gagamitin yung 700 billion. O di panlagay niya, pambili sa mga senador at congressmen at sa sinamang tao na gusto niyang gamitin upang sirain ang Vice Presidente. Yan po talaga ang katotohanan dyan. Sapagkat under ordinary circumstances, legally speaking, itong testimony po ni Jamie Goban na which directly implicating the Dutertes and the husband of Inday Sara in the person of Mans Carpio ay talaga pong inadmissible in evidence yan kung tutusin for being incredible. Sapagkat saan ka nakakita? Convicted na noon. Cited for contempt noon in 2018 on the same issue. Ngayon, kukunin mo sa bilangguan para lang mag-testify. With a testimony that was very contradictory of his testimony before. Kumbaga, it's a big foolishness for everyone to accept it as a gospel truth kung nasa matino ka. Well, of course, sa mga tao na to, hindi naman ito mga loko-loko para basta maniwala na lang without consideration. May rason kung bakit sila naniniwala. Itong lalo na to si Barber, si Acop, si Fernandez, si Abante. Of course, what could have been the motive of them doing it?
definitely money. And hindi lang basta pera yan, malaking halaga ng pera. Sapagkat hindi nila ibibinta ang kanilang pangalan sa isang maliit lamang na halaga. Eh paano natin nasabi na ibinibinta o ibininta nila? Well, for doing this, alam nating hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginagawa. And yet, they are doing it. So, and it is very natural for them to defend themselves by saying, hindi kami bahagi, hindi totoo yan, na kami ay ginagamit as a demolition job against the Vice President and her family. Di po nila tatanggapin yun sa harap ng publiko. But of course, with the public analyzing the matter, ano po ang magiging conclusion natin kung hindi ganun? Ngayon ang sinasabi nila, humarap na lang sila sa Quadcom. Pinangalanan sila ni Jamie Cuban, humarap sila. Isusumpi na namin. At pag hindi sila humarap, ipa-aresto namin. Siyempre, iyon po ang problema sa Kongreso natin. They use their authority, they abuse their authority given by the Constitution for a noble purpose. Ano po ang noble purpose ng saligang batas kung bakit sila binigyan ng ganong kapangyarihan? Ang purpose po ng saligang batas in giving that investigative power of Congress is in aid of legislation under Section 21 of Article 6 of the 1987 Constitution. Ang purpose po niyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay upang magkaroon ng leeway, complete leeway ang legislators, senator or congressman to obtain informations from whatever sources for them to be able to suggest a better proposed legislations, yung bills kung tawagin natin. So, ang purpose ng saligang batas is for every legislator to obtain information that he needs in order to be able to come up with the best proposed law or with the best bill to be presented before the Congress for adoption into law. Magkaroon sila ng way of obtaining information na kailangan nila para makagawa ng magandang batas. Pero ang ginagawa po ng Congress in general, they are investigating not actually in aid of legislation, although lagi nilang sinasabi yan, that we are doing this, investigating this in aid of legislation. But the motive behind is actually job demolition in terms of accusing their political rivals. Yun po talaga ang nangyayari. Kaya, kumbaga, nasasalaula ang ating saligang batas at naluluko nila ang sambayan ng Pilipino. Kaya, nasa atin po ang pag-evaluate, ang pag-a-analyze
kung itong mga congressmen na ito ay niloloko lamang, hindi lang congressmen, even senators, itong members ng Congress na ito ay naluloko lamang sa sambayan ng Pilipino. Try to imagine it, na bukod po sa sweldo nila, na dapat their time should be consumed in making laws, most of their times ay napupunta po sa investigation just to promote themselves and to destroy their political enemies. Ang nangyayari po dyan, na i-promote na nila ang kanilang sarili sapagkat tuwing may hearing ay it is being covered by media. So, na-promote nila ang sarili nila. Pangalawa, nasisira pa nila ang kanilang kalaban sa politika. Pangatlo, at ito ang pinakamalaking benepisyo nila, lalo na din sa bahagi ng Quadcom Committee, kumita pa sila ng napakalaki sapagkat ginawa nila ito upang sila, dahil sila ay binayaran ng malaking halaga ng kanilang amo sa katauhan ni Martin Romualdez as a speaker of the House. So sa bahagi ng Quadcom members, lalo na sa mga chairman and the person of Barbers, Ako, Abante, and Fernandez, talagang masayang-masaya sila. Kaya lamang ang nakakalungkot po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay niloloko. At ang masama, kung sino pa ang karapat-dapat na mamuno sa ating bayan, iyon pa ang kanilang sinisira. Bakit po nasabi natin ang ganito? Well, maliwanag naman po. Given the present situation whereby President Marcos, the First Lady, his family, and some members of the cabinet being accused as a drug addict, on the part of the administration, ito po ay diversionary tactics din. Mailihis ang isyu mula doon sa pagiging addict ng Pangulo, mapunta dito sa isyu na ang mga Duterte mismo ang drug posers. Mismo ang Vice President ang drug poser through her husband. Ito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang teknik na ginamit ng administrasyon with Martin Romualdez upang tuluyang sirain ang Vice Presidente. At the same time, diverting the issue that the President and his family and some members of the cabinet are drug addicts. So dito po, huwag tayong palilin lang, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong ginagawa po ng Congress through the Quadcom ay lalo lamang nagpapatunay that the government, Congress as one branch of the government, is under control by the President due to the fact that he is buying them. Kumbaga, binibili niya with that huge money of the people from the 700 billion unprogrammed funds. At ang kasunod nito, aside from destroying the Dutertes, ang kasunod po niya, although they are denying it also, ay ang impeachment against the Vice President. In other words, government is now in a syndicated demolition job against the Vice President for their personal interest.
Ang ano po natin dito, bakit ba na tayo? Sinasabi natin, ano ba ang makukuha po natin sa pagtatanggol sa Vice Presidente? Well, we are not defending anyone. Ginagawa po natin ito sapagkat naniniwala po tayo na ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM at ng Kongreso na kanyang instrumento is against the public interest because their purpose is to perpetuate in power, magpayaman with Lisa Araneta Marcos. Magpayaman sila at the expense of the people. Kumbaga, tayo ang patuloy na nababaon sa kahirapan dahil sa kanilang sindikato na ginagawa upang manatili sa kapangyarihan at lalong nakawin ang kaban ng bayan. Sa kabila ng katotohanan na lalo pong nasasadlak sa kahirapan ang sambayanang Pilipino. And given the situation, naniniwala po tayo that the best alternative at the moment is si Inday Sara. So, ginagawa natin ito. Not because personally we are defending her na siya ang maupo. Ginagawa natin with the prime motive na masave ang sambayanang Pilipino mula sa pagiging paninindikato ng mga bangag, mga adik na mga opisyalis ng Republika ng Pilipinas. Ito po ang ginagawa natin. And we are doing it with our voluntary undertaking. Hindi po tayo binabayaran. As a matter of fact, kumbaga, we are even risking our lives of being accused of sedition or whatever crime that can be attached to it. Sa kapangyarihan sila, mahirap kalabanin yan. Yet, we do it because of our honest belief that this is the only way for the Filipino masses being out of the predicament that we are in. Ito po yung dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Even at the risk of our lives. At marami pong gumagawa ng katulad nito sa paniniwala na ito lamang ang paraan upang mailigtas ang sambayanan sa kasalukuyang kasamaan na ating kinasasadlakan with adik officers of the government. Mga tao tungkol sa pagiging adik, sakim sa kapangyarihan at sa kayamanan. Sinisip-sip ang dugo ng sambayanan. Nakakalungkot po mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Marami tayong mga tao na noon ay pinaniniwalaan natin na mayroong katulad na layunin sa dating Pangulong PRRD. Sapagkat aminin man natin o hindi, talagang maganda ang nagawa ni PRRD. At ito ang sinusundan natin. Katunayan, hindi mananalo bilang Pangulo si PBBM kung hindi siya luminya kay Inday Sara. Ibinoto natin siya bilang Pangulo sapagkat ang paniniwala natin, susundan niya ang yapak ng dating Pangulong PRRD. Ngunit,
kasalungat ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay which are direct contract o direct contrast to the policies implemented by the previous administration. At the worst thing at the moment, gusto nilang ikulong para palitawin talaga na masama ang ginawa ng dating Pangulo. Katulad ng sinasabi ni Guban, mas malala ngayon, mas malala noon ang droga ng panahon ni Pangulong Duterte. Kung ikukumpara sa ngayon, sa ilalim ng administrasyong Marcos, gago tong tao na to at gago itong Quadcom para maniwala. By personal experience everywhere in the Philippines, kitang-kita po natin na kung hindi man naubos, malaki ang nabawas sa mga posers at mga users ng droga ng panahon ng Pangulong Duterte sapagkat takot sila na mapatay. Dahil noon, pag poser ka or even user ka, pag hinuli ka at lumaban ka, talagang papatayin ka. That was the marching order of the President. Kung lumaban sila, nalalagay ang buhay nyo sa panganib, kayong mga polis na humuhuli sa mga drug addicts, sa mga drug poser, patayin nyo na. Well, that is lawful order. Kaya nga mga polis natin, may armas yan to defend themselves against the criminals. Ito mga drug posers, drug users, criminal yan. So pag hinuli sila at lumaban, it was but lawful for the police officers to defend themselves, patayin yung mga drug posers na yan. Sapagkat yung mga yan, talagang nakahandang pumatayan para i-depensa lang ang kanilang negosyo, pinagkakitaan. Kaya nga, pinasok nila yung ganyang business na ang purpose ay sirain ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino because halang ng mga kaluluwa niya. Nakahandang pumatayan. So, the order of the President at the time was arrest them. Hulihin sila. Pag lumaban, get them. Tama yun. That was a lawful order. Pero ngayon, ang ginawa ng Presidente sa katauhan ni PBB, palibhasa siya, kanyang mga kasama, sila yung mga poser, sila yung mga drug users, drug posers, and our war on drugs is the direct contrast of the previous administration. We should be humane. We should be, it should be bloodless. Imagine, kung ikaw drug poser sa ngayon, narinig mo mismo sa bibig ng Pangulo, hindi ka papatayin. Ituturing ka pa rin namin, makatao ang turing namin sa'yo kahit mahuli ka, drug poser. Di ba lalakas ang loob mo? Tarantaduhan. Yang mga yan, halang ng kaluluwa. Isa lang ang kinatatakutan yan, mapatay sila pag hindi sila tumigil. Ngayon, sinasabi mo, hindi, magiging makatao kami sa'yo. Hindi ka pwede namin saktan. O anong gagawin mo? Ay di lalakas ang loob mo para maging importer ka ng droga. Tapos sasabihin ni Jimmy Cuban, mas matindi noon kaysa ngayon. Nakakulong ka nga mula 2018. Anong alam mo? Nasa loob ka nga ng bilangguan. Tarantaduhan mo. At ito namang Quadcom, napakagago para maniwala. Ikaw ako, akala ko noon matino ka, magaling kang investigador. Isa ka palang gago. Dahil sa pera, tanda-tanda mo na. Dahil lang sa pera, bininta mo na yung pagkatao mo. Kaya mo kunwari, sabi mo, ang galing mong investigador.
Magaling ka sa kalukuhan. Tingnan nyo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Anong ginagawa ng Quadcom ngayon? They are sending message to the drug pushers, illegal drug suppliers all over the world that in the Philippines, under the present administration, with the present Congress, protektado ang mga drug pushers at users within the Philippines. Yan po ang mensahe, ang implication ng ginagawa nyo, Quadcom. Huwag nyo sabihin hindi nyo naintindihan yan. Ang drug pusher na sumisira sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino, protektado nyo. Kaya ngayon hinahabol nyo si PRRD. Dahil sa panahon ni PRRD, siya lang ang nakagawa ng kanyang ginawa. At maraming humaw nga doon. Kaya nga sikat na sikat pa rin eh. Pero pinipilit nyo, pabagsakin ngayon. Ang dami nyo, mayroon pa kayong kinuhang another witness para patunayan na testify na yung mga pusher, Chinese national, na nakakulong, ay nasa kulungan na, pinapapatay pa. At yung taong testigo, ang sabi niya, narinig ko. Sabi pa niya ako, naka-loudspeaker, narinig mo na talagang boses ni PRRD. Ang narinig mo na nag-utos na patayin yung mga Chinese national na nakakulong. Gago ka pala, akop eh. Sabi mo magaling kang investigador. Whole of your professional life has been consumed for investigating. At sabi mo, abogado ka. Yung bang ganong naka-loudspeaker, narinig mo boses ni PRRD na nag-utos, yung ba'y sapat ng ebidensya? Ako, para sabihin na si Presidente Duterte nag-utos na patayin yung sinasabi niyang testigo na pinapatay sa loob ng bilangguan? Kalokohan mo. Eh kung sabihin ko, narinig ko, kaboses na ako, malimit ko marinig sa Kongreso ang boses na eh. Parang si Doroy Valencia nung araw eh. Narinig ko sa telepono, naka-loudspeaker, siya ako pa nag-utos na patayin si ganito, si Mr. A. Ano? Eh di ba napakaraming tao na kaya manggaya ng boses? Sapat na ba yun? Ako, kalukuhan mo. Kongreso, ikaw kunwari pinakamagaling mag-imbestigate. Kaya nga noon, akala ko nang una kitang marinig, hangang-hanga ako sa iyo eh. Magaling ka eh. Yung pala ngayon, magaling ka sa kalukuhan. Magaling ka sa panggagago sa sambayan ng Pilipino. Sana marinig ng distrito mo sa Antipolo na ganyang kakagago para hindi ka na manalo. Hindi kita kilala personal. Wala akong galit sa iyo personal. Hindi mo kita kilala eh. Pero nagagalit ako dahil sa nakikita ko sa Kongreso na ang yabang-yabang mo, yung pala, ibibinta mo lang ang interes ng mga Pilipino dahil sa perang ibinabayad sa iyo ni Martin Romualdez. Yan ang problema. At hindi lang ikaw. Ito si Barbers din. Si Fernandez, si Abante. Ito sa Pilipinas, nakasanayan na. Pag gumawa ka ng mabuti, pakukulong ka. Ginagaya, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ni ang administrasyon Marcos, PBBM, ang administrasyon ni Pinoy. Si Pinoy, nung manalo noong 2010 hanggang 2016, the whole period
of his administration, walang ginawa kundi sisihin si JMA. Kaya 6 years din na nakulong si JMA. Walang ginawa si Pinoy kundi yung kanyang inefficiency as president isisi kay JMA. So lahat, from the beginning to end, laging si JMA ang sinisisi niya. Kaya nung manalo si PRRD, akala nila gagawin ni PRRD ang ginawa ni Pinoy kay JMA. Ang kwento nga, halos maglumuhod si Chris para hindi ipakulong ang kanyang kapatid. At siguro, dahil sa stress, sabi, iyon, namatay ng maaga si Pinoy. Pero hindi ginawa ni PRRD yon kay Pinoy. PRRD was concentrating instead of solving the problems, the prevailing problems at the time when he was the president. Pero itong si PBBM ngayon, ito ngayon ang ginagawa. Habulin si PRRD. Ginamit ang ICC, ginamit ang issue ng West Philippine Sea para sabihin na isinuko ni PRRD ang soberenya. Kasi nung panahon ni PRRD, nakakapangisda yung mga Pinoy sa West Philippine Sea. There was no harassment committed by Chinese against the Filipino fishermen within the Philippine Sea. Although there was that claim of the Chinese over the area. Sinasabi na amin to. Nevertheless, because of diplomatic strategy used by PRRD of being friendly with the Chinese, ang bintang, ang sinasabi ng kasalukuyang administration, kaya imbestigahan nila, ano ba yung gentleman agreement between PRRD and the President of China? Kailangan imbestigahan yan. Kasi ngayon, palaban ang strategy ni PBBM, pagkaibigan sa Amerika, nagkakaroon ng harassment. So sabi nila, ito kasi si PBBM is not surrendering an inch of Philippine territory to China. Kaya, maraming harassment against the Filipino fishermen within the area. Noong panahon ni Duterte, there was none. At sa sinasabi, kaya walang ganon kasi isinuko ni PRRD ang West Philippine Sea sa China. Yung mga makatarantaduhan ng mga ito. Hindi kinagat yung issue, ito, nagbago ng strategy na naman. Extrajudicial killing, itong droga, palalabasin pa ng mga Duterte ang supplier. Nawala nga, maraming napatay sa war on drugs. Yet, palalabasin nila na Duterte ngayon Duterte pa ang supplier ng droga nung panahon na presidente si PRRD. At itong Goban na to, gago. Sasabihin niya, hindi, mas malala ang droga nung panahon ni Duterte kasi sila mismo ang supplier. At alam ko, dahil ako ang investigador ng custom at nahuli ko yan. Kaya nga ako nakulong nasentensya ng habang buhay. Kasi hinuli ko yung importation nila Pulong Duterte at ni Manscarpio. Kaya napakalala noon. Sino ka para magsabi? Tanungin mo ang karamihan ng mga Pinoy. Kahit sinong tanungin mo, isa ang sinasabi ng taong bayan, Goban at Quadcom. Isa ang sinasabi, nung panahon ni Duterte, halos maubos ang mga posers at user.
Kasi napapatay kapag hindi kusang sumusuko. Pag lumalaban, pinapatay. Kaya natakot. Tapos ngayon, sasabihin nyo, mas kaunti ang droga ngayon, katarantaduhan. Sinasabi nga mismo ng Pangulo, kahit ikaw poser, kahit ikaw user, mahuli ka man, ituturing ka pa rin namin na siga. Hindi ka papatayin. Galing mismo sa bibig ng Pangulo. Our war on drugs is humane, is bloodless. Oh. Tapos itong Quadcom Committee, imbestigahan si Duterte sa dami na namatay tungkol sa droga. Anong signal you are sending to the world with that pronouncement of the President during his SUNA that his war on drug is bloodless and humane, at ang ginagawa ng Quadcom ngayon, running after the President for the alleged killing of the drug posers and drug addicts during his administration. So what signal are you sending to the world? Simple lang, that you are protecting all drug posers and addicts within the Philippines. You are protecting. And even you are running after the previous president who allegedly killed the posers and the users who fought the policemen when they were arrested. At ang sinasabi nyo pa nga, ayon sa testigo na inilabas nyo, take note, inilabas nyo sa bilangguan itong mga tao na ito para lang magtestigo sa Quadcom. Nakakulong na raw yung mga Chinese nationals na na-convict for drug pushing. Pinapapatay pa sa loob ng bilangguan. Hinahabol nyo ang dating Pangulo. So gusto nyo patunayan sa mga drug pushers na talagang very well protector kayo nila. Kaya yung dating Pangulo na sinasabi nyo nagpapatay ng mga drug pushers, hinahabol nyo. Gusto nyo ngayon ipakulong. At hindi nga lang yan Gusto nyo pang ibigay sa ICC. O ito, yung dati namin Pangulo, bahala na kayo dyan kung anong gawin nyo. Bakit tarantaduhan yan? Hindi ba yan ang pagsuko ng sovereignty natin? Sabi nyo, binagbibintangan nyo si PRRD na isinuko ang West Philippine Sea sa China. Ngayon, you are delivering, you want to deliver the previous president himself to the other country for trial, for being convicted and possibly sentenced to death. Is not that surrendering of our sovereignty? Is not that allowing the ICC to interfere with our internal affairs? Assuming na may kasalanan ang presidente, why not being tried before our courts? I-demanda nyo dito. Sabihin nyo, hindi siya makukonvict dahil malakas. Anong lakas? Kalaban nga ng kasalukuyang Pangulo. Katulad na sinasabi ni Guban, nagsinungaling ako kasi papatayin ako Dahil mismo ang nasa likod, ang anak ng Pangulo at ang asawa ng Vice Presidente ngayon ngayon, ano masasabi nyo? Na kayo nga itong malalakas ngayon. Kahit kasinungalingan, pwede nyong gawing totoo. At yun nga ginagawa nyo sa Quadcom. In other words,
Dito, hindi nyo maluluko ang sambayan ng Pilipino. Quadcom, ako, Abante, Barbers, Fernandez, hindi nyo magagago ang mga Pinoy. Hindi kami bobo, katulad ng inaakala nyo. Pag kayong mayayabang, yung kaya nyong gaguhin, yung nagpapagago sa inyo, yun ang totoo. Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya palang bilhin ang pagkatao nyo. Hindi na kayo nahiya. Dahil lang sa pera, ipinagpapalit nyo ang pagiging kayo. Alain mo ang gagawin nyo. Sinong loko-loko na matinong tao na nag-iisip na maniniwala sa pinaggagawa nyo? You are spending the people's money. Sabi nga ng COA minsan, sa bawat committee hearing na ginagawa ng Senado o ng Kongreso, gumagastos ang sambayan ng Pilipino an average of about 200 or 300,000 per day. Per day. So, paulit-ulit na hearing para lang magkapera kayo kasi binayaran kayo, gumagastos pang sambayan ng Pilipino para gaguhin nyo. Kaya dapat talaga mabuwag na kayo. Ang panawagan natin sa sambayan ng Pilipino, patalsikin ang Pangulo at pagdeklara ng revolutionary government para pati ang mga tao na sa Kongreso. In fact, kahit yung mga corrupt na membro ng judiciary ay pwede rin matanggal. The best way of cleaning up is to have a revolutionary government. Kapag napatalsik ang Pangulo, ang kasalukuyang Pangulo mapatalsik by way of insurrections, people's power, then for any successor, dibawa sa Inday Sara, upon assumption, magdeklara ng revolutionary government, nang sa ganon, yung mga gago sa Kongreso, matanggal na. Then, let us restructure the government by introducing the parliamentary type of government. Buwag ang Senado. Isa na lang ang legislative branch natin, ang parliament. Makakatipid po tayo at ang isang corrupt na prime minister napakabilis palitan because only the parliament will decide to replace him or her anytime. Kaya po, kung titingnan natin, mas maunlad ang mga bansa na ang kanilang struktura ng gobyerno ay parliamentary type. Bukod sa napakatipid, very efficient pa po. More efficient compared to presidential type of government, Filipino style. Under the present setup of the Philippine government, which we have adopted since 1935 Constitution, very prone to corruption po. At itong Congress ay talagang all the time abusive yan for their personal interest. So the only way to at least minimize the abuses of Congress and even the executive department is to install a parliamentary type of government. Paulit-ulit po natin itong binabanggit.
ito yung political reform talaga na kailangan natin. At the moment, hindi po magagawa yan because the Senate stands as an obstacle towards that political reform simply because they do not want that their office, the Senate, be abolished. Kasi automatically, mawawala ang Senado under the parliamentary type of government. Ang Senado po natin ay napakasalaula. It is constituted of family affairs. Imagine, sa ngayon, ilan ang magkakapatid yan? Cayetano, yung Estrada, si Jinggoy at si JB, yung mag-ina na si Mark at saka si Cynthia Villar. At ngayon, dahil magre-retire na yata si Cynthia, tapos na ang term, tatakbo si Camille. Yung mga tolpo, sinasabi nila na mayroong papasok, posibleng maging 3 tolpo, si Bin Tolpo, si Erwin Tolpo, si Rapi Tolpo na napakayabang. Andyan na. At sinasabi din, yung 3 Duterte, well, okay lang yun kung sakali, sapagkat itong mga Duterte, lalo na kung andyan si Digong, kilala na natin na talaga itong mga Duterte makamasa compared to mga oligarchs, Villar, Estrada, Cayetano, nako. So, dapat talaga buwagin ang Senado. It does not help us improving our lives. Pero hindi mangyayari yan kung hindi magkakaroon ng revolutionary government. Yung panahon ni Cory, revolutionary government. Pero, ang ginawa ni Cory, of course, maniobra siya ng mga oligarchs, lalong hindi binago ang structure. Minentain yun. At lalong napalakas ang mga oligarchs. Kaya lalong nasadlak sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. With Duterte, there was an attempt. Even in JM's time, kaya po tayo, sa totoo lamang, sa kabila ng mga bintang kay JM, I believe that isa sa naging vice president ng Pilipinas ay si JMA together with PRRD. Pero sinasabi na iyon ang mga pinakamasamang presidente because JMA and PRRD ay nakitaan po natin ng genuine interest to improve the lives of the Filipino people. Si JMA mula ng 2001 to 2010 during her presidency, yung period of presidency niya was almost consumed trying to install a parliamentary type of government. Nakita po natin yun. PRRD was also trying the same thing. Although ang sinasabi niya, federalism. Nevertheless, that was an attempt to change the present setup of the government that we have had since 1935 without changing the system of governance. We cannot go far. Kasi itong sistema na to paulit-ulit very much prone to corruption. Yun po ang basehan natin kung bakit natin nasabi na si JMA at si PRRD were one of the best presidents of modern times. Why? Because they tried to change the structure of Philippine governance. Kasi kung ikaw matino at gusto mo talagang mapaunlad ang Pinoy, ang buhay ng mga Pinoy,
talagang dapat mag-initiate ka ng pagbabago ng istruktura ng ating gobyerno. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka tunay na nagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Kasi you are serving your interest na maipagpatuloy yung ganitong system, a government for the oligarchs, not a government for the masses. At balikan po natin itong ginagawa ng Quadco na ang tanging purpose ay sirain ang Vice Presidente si Inday Sara because she is a threat to the ambition of the Speaker Martin Romualdez for presidency in 2028. Ginagamit nila ang mga congressmen para sirain ang Vice Presidente to the Quadco at i-divert ang atensyon ng masa sa kanilang focus tungkol sa pagiging adik ng kasalukuyang Pangulo. And the worst thing with it, yung susunod na hakbang ni Martin Romualdez, of course, utos yan ni Lisa Araneta Marcos at ng ating bangag na Pangulo na magkaroon ng impeachment against the Vice President. Despite of the fact that Congress at the moment, the House of Representatives at the moment, is strongly denying it. Mabubulaga na lang tayo sa last quarter ng 2024. Magkakaroon ng impeachment complaint to be filed in the House of Representatives against the Vice President. At sa pamamagitan nga po ng pera, bayaran mo ang bawat congressman ng 500 million para pumirma sa impeachment complaint. At kailangan lang nila 130 votes at least to constitute that impeachment complaint into an article of impeachment. Automatically, it will be transmitted to the Senate for trial. At sa butong 16, 2/3 of the Senate, bayaran mo tagwa 1 billion yan, pipirma ang mga senador. O baka magulat tayo, 20 senators voting for the impeachment of the Vice President. Bakit? Inuulit natin, may major election ngayong 2025 and both the congressmen and the senators need money, huge amount to finance their candidacy. Kaya yung timing inihintayan. At itong last quarter at 2024 is the most opportune time for the purpose. Tingnan natin, subaybayan natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung hindi mangyayari itong sinasabi natin na impeachment against the Vice President. That is the culmination of their conspiracy to destroy the Dutertes. Double purpose yan sapagkat pag tumakbo sa 2025 si Digong na hindi na Vice President si Sara, palulutangin nila na talagang ang sambayan ng Pilipino ay galit na sa mga Duterte. At kung kinakailangan dayain, mas madaling madaya because it is easy to justify na talagang wala na ang mga Duterte. Hindi na yan mabago sa masa. Katunayan, even Inday Sara was impeached. So, yun yung mga, kung tawagin ni laying the predicates of demolishing the Dutertes. Yan ay nakaprogram yan. At mangyayari yan.
because of money, gagastusan ng malaki ng administrasyon. Dahil pag wala na ang mga Duterte sa eksena, they can do everything. Wala nang mag-criticize sa kanila. Magagawa na ng bangag na Pangulo at ng kanyang asawa at ng kanilang mga kakutsaba sa gobyerno yung sindikato na nangyari noong panahon ni Cory, panahon ni Pinoy. At kahit nung panahon lalo na rin ng ama ni PBBM na si Ferdinand Marcos Sr. We were a witness to that. Simula po nang manalo noong 1965, unang maging Pangulo, si Ferdinand Marcos Sr., nasubaybayan na po natin yun. At the time, or ever since, I have been a political observer. At talagang na-obserba natin yun, panahon ng Marcelo. So, ibig po sabihin dyan, talagang itong ginagawa ni PBBM is following the footstep of his father to lead down the dictatorship using the people around him. Sabi nga natin, itong mga si PBBM anak ni Ferdinand Marcos Sr., yung mga tao noon ni Ferdinand Marcos Sr., itong mga tao ngayon ni PBBM, mga anak-anak din po yan ng mga dating tao ng kanyang tatay. So, talagang history repeats itself. So, pangyayari din po yon. Marcos was ousted. The father was ousted in 1986. Napuno ang mga Pinoy, kaya nagalos. Although ang naging kapalit din naman ay isa ding oligarchs. At ngayon, mangyayari din po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At mas mabilis ang magiging kaganapan sapagkat may social media tayo ngayon na mabilis magpakalat ng mga informasyon. Kaya mabilis po ang dissemination of information compared to 1986. Kaya kung si Ferdinand Marcos Sr. tumagal ng about 20 years from 1965 to 1986, itong si PBBM, hindi natatagal yan ng 3 taon. Hanggang 2 taon lang yan. Kasi noon, wala pong media. Kumbaga, kontrolado nila ang media. Ngayon, kontrolado yung stream media. Pero yung social media, mahirapan silang i-control. Although, maraming mga attempt na ginagawa ngayon to curtail dito sa social media. Pananakot, pag nagpakalat ka ng video tungkol sa pagiging bangag ng ating Pangulo, uhulihin ka, so forth and so on. Maraming pananakot, pero hindi basta kayang takutin ang sambayan ng Pilipino. At napakadali ngayon, kasi sabi nga natin, kahit nasa bahay ka, madaling araw, katulad ng ginagawa natin dito, ay nakakapagparating ka ng mensahe sa sambayan ng Pilipino. Muli, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, maraming salamat at ang ating pong hiniling, let us be very much vigilant. At kung kailangan gumalaw tayo, kumilos tayo para magkaroon ng EDSA 3, mapatalsik ang isang bangag na Pangulo kasama ang kanyang may bahay na utak ng sindikato ng panluloko sa mga Pilipino, ay gawin po natin hanggat may panahon pa tayo. Sapagkat the longer they stay in office, the more na lalakas sila at mas mahirapan tayo na patalsikin sila. So habang hindi pa sila ganoon kalakas, ay gawin na ng sambayan ng Pilipino ang dapat gawin. By the way, bago po tayo magbukas, pinupuna po natin ang simbahan
ang mga simbahan, lalo na po ang simbahang Katoliko. Sapagkat noong panahon po ng tatay ni PBBM sa katauhan ni Ferdinand Marcos Sr., the most active oppositionist at the time was the Catholic Church under Cardinal Sin. Ngayon, ang namamahala ng Katoliko, I don't know kung si Tagle o si Rosales, pero kung sino man, either Tagle or Rosales or whoever is the head of the Catholic Church in the Philippines, ang tanong, bakit nananahimik kayo? Kayo din ba ay nabayaran na? Nabili na rin ba ang simbahang Katoliko at ang ibang denomination dyan? Ba't hindi po kayo kumikibo? Nagkakaroon ng matinding harassment against the KOJC, one sect of the many sects in the Philippines. Dapat, kapag may harassment against one church, lahat ng simbahan ay nagkakaisa upang ipagtanggol ang isang simbahan din, bagamat ibang relihiyon, para maipakita na dapat hindi gawin ng gobyerno ang panggigipit sa alinmang simbahan sa Pilipinas. At dati, sa panahon ni Cardinal Sin was very vocal, very active, criticizing Ferdinand Marcos Sr. for the corruption, for the dictatorship of the Sin President, Ferdinand Marcos Sr. Bakit ngayon nananahimik ang simbahan sa kabila ng katotohanan na maraming lumalabas ng ating Pangulo, hindi lamang drug user, bagkus drug poser pa? Bakit nananahimik ang simbahan? At ang gobyernong ito ay napaka-corrupt. Alam natin yan. Kung observant ka, vigilant ka, malalaman mo yan. Ang tanong, bakit itong mga kaparian na nung araw nagmamarcha-marcha sa kalsada against Ferdinand Marcos Sr.? Isa lang po ang ating naisip na dahilan. Baka sila man, especially ang simbahang Katoliko, ay nabili na rin ni Lisa Araneta Marcos with the people's money. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, with that as our closing remark, nagpapasalamat po tayo muli. Magandang araw. Happy Sunday. Thank you.